Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito po ang lingkod Epipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Movie Rato Ko. Okay, sa ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan. Ito pong inilabas po na video ni Alicia. Hindi po ako nagkakamali mga minamahal ko mga kababayan. Ito ay tungkol po sa pagbabanta ng isang siraulo, gago, mayabang na sundalo na kung saan ay hindi na po nakapagretiro dahil pinatalsik po sa pagiging sundalo dahil nga siraulo, dahil nga gago, dahil nga demonyo, dahil nga kumbaga anay sa hanay ng AFP na kung saan dahil nga ito ay tinanggal, hindi na nakapagretiro, kaya pala malakas ang loob dahil wala namang pensyon itong makukuha. Ginagamit po niya ngayon yung kanyang kagaguhan, katarantaduhan, kademonyohan sa pagbablog. Minsan na po nating inilabas dito sa ating programa ito pong halimaw na ito, etong gagong ito, na kung saan tayo po ang naghamon sa kanya. Pero anong ginawa? Sa sobrang takot ni Dado, sa sobrang ninig niya kay Epipanyo Labrador, ang daming alibay. Kahit wala naman pumipila, wala naman, di naman kailangan pila-pila, sunod-sunod, abay, ang nirason niya ay ka-75 daw ako o ka-70 plus. Ginamit niyang rason yun para lamang maghintay tayo ng matagal. Sabik na sabik po si Epipanyo Labrador na makaharap. Pero ayaw nitong tulonggis na to dahil ang totoo po. Ginagamit lang po niya yung kanyang vlog. Ginagamit lang niya yung kanyang para sabihin lang na matapang siya, putang ina mo ka. Ang daming naghamon sa'yo. Lahat yung mga tao na gusto kang kalabanin, ayaw mong labanan. Puro ka lang salita kang dimuho ka. Kaya ka natanggal sa pagiging sundalo mo dahil wala kang dangal, wala kang prinsipyo, isa kang gago, isa kang siraulo, isa kang kumbaga demonyo, salot, anay sa hanay ng AFP. So eto mga minamahal kong mga kababayan, mayroon po ako napanood sa video pong pinalabas ni Alicia na tinatakot itong mga vlogger na nakikipaglaban po o kumakampi po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinatakot niya ngayon dahil hindi naman niya matakot ang ating mahal na Pangulo. Ang gusto niyang takutin ngayon ay yung mga vlogger. Itutumba daw isa-isa. Itutumba isa-isa. Paano mo patutumbahin? Dado? Patutumbahin mo yung mga vlogger na wala namang kakayahan na makipaglaban at walang alam sa pakikipagsuntukan o pakikipagsumbunatan. Vlogger ang pag pinagdidiskitahan mo. Yan ba ang utos sa'yo ni Rodrigo Roa Duterte? Para hindi lumabas yung katotohanan? Kaya gusto mong takutin yung mga vloggers? Bago mo takutin yung mga vloggers, eto ako, Dado, bakit hindi mo ko unahin? Atat na ako sa'yo. Isama mo na lahat ng mga kasama mo, na mga buang na katulad mo, mga gago na katulad mo, kahit magsama-sama pa kayo, ako lang mag-isa. Hindi ko kayo uurungan. Pero ito lang ang gusto ko. Para wala na tayong maraming, wala akong rason, kahit sabihin pa natin busy ako o ano ako. Hindi ko gagawing rason yun. Kumasa ka sa ko sa'yo, hamon ko sa'yo. Kumuha ka ng samurai mo, kuha ko ng samurai ko. Kunin mo pati yung mga mga kasama mo. Pugutan tayo ng ulo. Yun lang. Pugutan tayo ng ulo para matapos na ito. Huwag mong idadamay yung mga vloggers na mga kasamahan ko. Na mga kaisa ko. Na wala namang alam, walang kumbaga wala namang karanasan sa pakikipaglaban. Dito ka kumasa sa akin. Para makita natin yung kagaguhan ninyo.
Di ba magagaling kayo? Kaya nga kayo natanggal sa serbisyo eh. Kaya nga kayo mga walang pension eh. Kasi mga gago kayo dahil magagaling kayo sa kagaguhan. Ha? Ito pakipasa po ito sa mga gunggong na mga kasamahan nitong ni Dado. Wag niyong tatakutin yung mga inosente. Wag niyong tatakutin yung mga kaisa namin na mga vlogger para lamang patahimikin sila. Bakit? Dahil natatakot yung amo ninyo na baka kung sabagay, totoo naman dahil nga sa marami kami na nakikipaglaban para sa aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayun, namulat ang mga Pilipino sa katotohanan. Nagising sila sa kanilang pagkakatulog. Natanggal yung bara sa kanilang mga tenga. Natanggal yung humaharang sa kanilang mga mata. Naging malinaw para sa kanila ang lahat. Dahil nagsama-sama ang mga vloggers para maimulat po ang kaisipan ng ating mga kababayan sa katotohanan sa mga bagay na kung ano man ang nangyayari. So, siguro nakikita ng ating kalaban na malaki ang nagiging impact o malaki ang nagagawa ng ating mga kaisa sa pagpapamulat sa kaisipan ng ating mga kababayan. Kaya ganun na lamang ginagamit ng ating mga kalaban yung mga katulad po nito ni Dado. Pero ganun pa man, tulad po ng sinasabi ko mga minamahal ko mga kababayan, itong kanyang ginagawa ay pananakot lamang. Kasi kung makikita ninyo, simula po nang siya ay merong inilalabas ng mga pagbabanta, meron na ba siyang pinatay ni isa? Ano ang napatunayan niya? Diba? Wala. Ako nga mismo, naatat na gusto siyang makaharap. Ayaw niya, gumagawa ng alibay. Gumagawa ng alibay, ika-70 plus daw ako. Pero ang totoo, ayaw niya. Kasi nga, pambablog lang tong sa kanya. Ginagamit lang niya yung kanyang mga sinasabi para lang sabihin na, diba? Kumbaga, para magamit niya yung mga viewers, mga followers nitong ni Rodrigo Roa Duterte at iba pang mga kalyado niya. No, pero ang totoo, wala talaga to. Kaya nga natanggal to eh. Natanggal sa serbisyo. 'Di ba? Kasi nga tuloges. Balita ko nga hinamon nito dati ng kapwa niya sundalo, hindi naman pumalag to eh. Puti itlog nito mga minamahal kong mga kababayan. Puti ang itlog nito. Magaling lang to sa vlog niya. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, tulongges na Dado. Kung talagang matapang ka, ako muna unahin mo. Para matakot yung mga vloggers sa'yo. Ako muna unahin mo bago ang lahat. Kung sino-sino man yung gusto mong takutin, walang niya ka naman. Eto, lumalaban sa'yo, ayaw mo. Pinahihintay mo ko. Pinatatagal mo pa. Ang dami mo pang mga rason. Walang niya ka naman talaga. Aminin mo na ang totoo. Yung pagbablog mo para lang yan sa views mo. Pero ang totoo, bakla ka. Hindi ka makalaban ng tapatan. Walang niya ka, pinagmamalaki mo, grupo ninyo. Yan ba ang grupo ninyo? Pumapatay, nananakot. Ba't tinalo nyo pa yung mga komunista? Tinalo nyo pa, hindi gawain yan ng mga matitinong mga grupo. Kaya dapat sa inyo, binubuwag na. Kaya ako, para sa akin lang sana kumilos ang ating mahal na Pangulo. Hulihin, dakpin, parusahan, ikulong, iligpit na yung mga kasamahan nito ni Dado, mas lalong-lalo na to si Dado. Dahil hindi na makatarungan yung ginagawa nito. Hindi na sangayon sa batas ang ginagawa nito. Kaya kung ako lang bibigyan ng kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo, ako mangunguna. Susuyurin ko lahat, buong Pilipinas. Susuyurin ko. Makita lamang, mahuli lamang lahat ng mga kasamahan nito. Pipinuhin ko kayo isa-isa. Magiging giniling kayo, mas pino pa kayo sa pulbo. Pag ako ay nabigyan ng pagkakatao para pulbusin kayo isa-isa. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, balita ko po itong grupong ito ni Dado ay binayaran o nabayaran na ng mga Duterte at iba pang mga politiko para po pagbantaan, takutin ang sinuman. Para nang sa ganon, alam niyo naman, meron po kasi mga taong matatakutin, lalong-lalo na kapag walang experience sa pakikipaglaban, walang experience sa pakikipag-away. So ako naintindihan ko yung mga vloggers nating mga kasama. So ganun pa man, sana po sa ating mahal na Pangulo,
marami po mga vloggers na pinagbabantaan po ngayon ni Dado. So sabihin na lang natin kaya yung manggawin o hindi, pero sana masilip mo sila. Sana mabigyan mo sila ng pansin. Pero alam ko naman mayroong mga vloggers dyan na sinusuportahan naman talaga ng ating mahal na Pangulo. No? Sana suportahan nyo po yung kanilang mga sarili. No? Kasi alalahanin mo na dahil po sa pakikipaglaban nila sa iyo, ayun, nalalagay na rin sa alanganin ng kanilang buhay. Ako, hindi ko na kailangan pa na suportahan nyo ko kasi kumbaga sa nasanay na ako 'Di ba? Sanay na ako na hindi ako pero hindi masama loob ko Sanay na ako na kahit minsan ay hindi ako napansin ng ating mahal na Pangulo, hindi katulad nila Alicia, hindi katulad ng nila Chris Ulo, hindi katulad ng iba. 'Di ba? Na nakakarating pa nga sa ibang bansa, so nabibigyan sila ng pagkakataon para alam mo na, 'di ba? So hindi katulad ng yung lingkod, kahit pisong duling, wala po tayong natanggap mula sa ating mahal na Pangulo. Hindi katulad nila Mima Alicia, di ba? Tulad ng sinasabi ko, tuling bang mga vloggers. Pero ang priority ko po dito, yung kaligtasan po nilang lahat. Di ba? So sana po, mahal na Pangulo, ay maingatan niyo po sila. Alang-alang po sa kapakanan din po ng kanilang mga pamilya. No? Yun lang po ang aking pakiusap sa iyo, mahal na Pangulo, na sana po ay ingatan niyo po ang aking mga kaisa na nakikipaglaban para po sa iyo. Laban po sa mga taong katulad po ni Dado. No? So ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, ito nga, balik tayo dito kay Dado. Ito yung huling mensahe ko sa iyo, Dado. Alam mo, Dado, alam naman ng lahat na dahil nga hindi ka naman nakapagretiro ng maayos. Sabi nga nung kasama kong tropa, kaya ka nagkakaganyan dahil sinasamantala mo. Dahil alam mo na wala ka namang inaasahang retirement pay. So kaya yun, dahil alam mo kinakagat ng mga kalyado, kakampi, mga tuta, mga aso, mga ulupong ng aming mga kalaban, yung vlog mo, sinasamantala mo. Pero sana dumating yung isang araw na bumalik ka sa katinuan. Bumalik ka sa katinuan. Kasi parang nakikita ko habang tumatagal, lalo kang nagiging demonyo, lalo kang nagiging gago, lalo kang nagiging, di ba? So, sana dumating yung isang araw na makita ng taong bayan na matino ka na. Nasa tamang kondisyon na yung isip mo. Huwag kang banta ng banta. Hindi trabaho ng isang matinong sundalo yung banta ka ng banta sa buhay ng iba. Kung sino-sino na lang pinagbabantaan mo. Talo mo pa yung talo mo pa yung mga komunista. Kaya sa nakikita ko, mas malupit ka pa sa mga komunista Kaya sa totoo lang, inilalagay mo lang ang sarili mo sa isang sitwasyon na kung saan may tuturing ka na isang banta sa kaligtasan ng mga Pilipino na dapat papanagutin, dapat hulihin dahil nga sa hindi magagandang mga binibitawan mong mga sinasabi mo. So papatay ka para lamang sa amo mo na si Rodrigo Roa Duterte ng mga vloggers. Mga vloggers na walang kaalam-alam sa pakikipaglaban. Maawa ka naman, matuto ka namang maawa, matuto ka namang magkaroon ng pag-ibig sa kapwa mo, Pilipino. Kung sino man dito yung dapat patayin dahil naninira, sabi mo kaya ka papatay dahil sinisiraan ng mga vloggers ni Bongbong, Pangulong Bongbong Marcos, sinisiraan ng aming Pangulo, ng mga vloggers sa aming mahal na Pangulo, yung amo mo. So kung meron man dito dapat patayin, ikaw yun. Ba't hindi mo panoorin yung mga vlogs mo? Ba't hindi mo panoorin yung mga videos mo na pinalalabas mo? Sa tingin mo ba masasabi yun ng isang edukado, matinong sundalo? Hindi. Sa totoo lang. Pero ang pinagtatakahan ko lang, bakit ayaw mo maghamon sa kapwa mong sundalo? Madyan naman yung mga ba't ayaw mong hamunin yung chief of staff ng kasundaluhan? Ba't ayaw mong hamunin yung ibang mga sundalo, ibang opisyal? Balita ko, nagamong ka noon pero tumakbo ka din. Umatras ka rin, nagtago ka din. Ano ka ba? Nagmumukha ka ng Mongoloid. Yun pa lang sa EDSA Sabi mo, isa man doon ang masaktan ng mga pulis.
ikaw ang mananagot, ikaw ang bahala, ililigtas mo sila, makikipaggera kayo. Nasaan yung gerang sinasabi mo? Unang-una, paano ka makikipaggera? Wala ka namang baril. Doon pa lang lumalabas na may tama ka sa utak. Diba? May tama ka sa utak. Hindi sasabihin yun ng matinong tao. Pero ganun pa man, hanggat may oras ka pa, hanggat may panahon ka pa, at hindi ka pa pinapatulan ng gobyerno, manahimik ka na. Ngayon, kung ayaw mo talagang manahimik at gusto mo talagang magyabang lang na magyabang, patunayan mo. Tingnan mo, anong ginagawa mo? Chinachat kita, ayaw mo sumagot. Tinatawagan kita, ayaw mo sumagot. Umiiwas ka eh. Yung gustong lumaban sa'yo, ayaw mong labanan. Yung mga takot sa'yo, sa kabaliwan mo, natatakot sila dahil para kang asong ulol. Yun ang gusto mong takutin. Walang niya ka naman talaga, Dado. Tumanda ka na lang ng paurong. Sa edad mo na yan. Kitang-kita sa kilos mo, patakbuhin lang kita ng 1 kilometro siguro. Patakbuhin lang kita ng baka mamaya hingal na hingal ka na eh. Diba? Hindi ka ba nahihiya sa mga upper class mo? Hindi ka ba nahihiya doon sa mga naging kasabayan mo? Pinagtatawanan ka na lang nila ngayon. Sila magaganda na buhay nila. Kasi inayos nila yung pagiging sundalo nila. Naging matino sila. Ikaw. Dahil wala kang ang pensyon, dahil siraulo ka nung nasa serbisyo ka pa, ayun, ginagamit mo ngayon yung vlog mong gago ka. Di ka na nahiya. Nasaan na yung paninindigan mo bilang isang sundalo? Nasaan na yung paninindigan mo? Nasaan yung kaalaman mo bilang isang sundalo? Yung mga sinasabi mo ba, dapat bang sabihin yan ng isang matinong sundalo? Hindi. Yung mga sinasabi mo, yan yung mga, ang may karapatan lang gumawa niyan, yung mga taong totoong rebelde. Yung mga taong, kumbaga, desperado na sa buhay. Pero kung sa bagay, kitang-kita naman sa'yo, desperado ka na sa buhay mo. Diba? Dahil balita ko, mga minamahal ko mga kababayan, mismo mga anak nito, itinatakwil po itong si Dado. Mismo mga anak nito, itinatakwil siya. Pamilya niya, dahil nga yung ugali niya. Kahit kapitbahay niya. Alam niyo ba, pinagtatawanan ngayon to ng kapitbahay niya. Yung kapitbahay nga niya na nakalaban niya dahil lang sa bakod. Hinamon siya ng suntukan. Hindi nga pumalag ito. Diba? Kapitbahay niya na eh. Kaya nga may nagte-text po sa akin, may nagme-message po sa akin dito, mga kapitbahay niya daw sila. Doon daw mismo sa barangay na pinagtatawanan lang ito. Pinagtatawanan lang dahil nga sa mayabang lang daw to. Pero wala naman. Puro hangin lang yung alam. Puro hangin lang yung inilalabas sa kanyang bunganga. Diba? Biro mo, nakikipag-barilan ako sa kanya para matigil na yung kalokohan niya. Saan gusto niya? Sa harap daw ng kamera na kung saan, dahil alam niya na posibleng mangyari yun, dahil kung gagawin namin yun, mayroon agad aawat. Meron agad sino ba naman, papayag ba naman yung mga kapulisan doon sa harap ng na may duelong mangyayari? Gunggong nga eh. Alam mo ba yung mga technique niya, mga kagaguhan eh. Magpapasaksak, magkikipaglaban siya sa akin ng saksakan. Nakatali pa daw yung isang kamay niya. Yung isa lang ang wala. Biro mo, di ba? Kagaguhan yun. Di ba? Masasabi mo talagang may toyo. Masasabi mo talagang mayroong malaking problema sa utak nito. Di ba? So, para sa'yo, Dado, huwag ka nang maraming sinasabi. Alam mo, ang totoong sundalo, hindi nagsasalita yan ng pagbabanta eh. Gagawin niya muna bago niya sabihin. Ganun ang ng sundalo. Para ka namang hindi sundalo eh. Wala yung pinagkaiba sa katagang sumunod ka muna bago ka magreklamo. Diba? Sa'yo baliktad eh. Ang dami mo nang pinagbantaan na tao, ang dami mo nang ginanito, ganyan. Pero, diba? Sabi mo pa nga, susulong kayo doon sa Malacanang. Nasaan na? Nasaan na? Bakit sa tingin mo ba, papapasukin lang kayo ng PSG doon? Papapasukin lang kayo basta-basta? Sige, Dado, pasok.
O baka magkalasog-lasog yung mga katawan ninyo. Di ba? Walang niya ka naman talaga, Dado. Puro na lang yung mo. Pumunta ka pa dun sa EDSA sa rally. Anong sabi mo? Isa man sa inyo ang masaktan, putang ina mo ka. Ayun, binatutan ng mga pulis yung mga sinasabi mo. Yung mga naniwala sa'yo. Ano na pala nila sa'yo? Wala. Nagkabali-bali yung mga buto nila dahil akala nila may Dado na darating. May Dado na magdadala ng machine gun. May Dado na magdadala ng armalite man lamang o magdadala man lamang ng batuta. Wala. Pinahamak mo lang yung mga taong pinaniwala mo. Diba? Walang niya ka talaga. Tigilan mo na yung kagaguhan mo, Dado. Tanggapin mo. Tanggapin mo na ikaw ay isang sundalong mani. Isang sundalong walang kakwenta-kwenta. Sana man lang sa pagkakataong ito, bigyan mo ng karangalan yung apelyido mo. Bigyan mo ng karangalan yung pangalan mo. Pero kung sa bagay, kung sundalo ka nga noon, hindi mo nagawang bigyan ng karangalan, hindi mo nagawang bigyan ng dangal yung sarili mo, ngayon pa, na mistula ka ng rebelde. Diba? O ito, Dado, binibigyan kita ng chance. Sumagot ka sa hamon ko. Huwag mo kong papilahin, diputa ka. Huwag mo kong papilahin, huwag mo kong daanin sa drama mo. Sagutin mo agad. O sige, saan tayo? Dito tayo. Sama mo pa yung mga kernel mo na yun ang kasama mo. Magdala kayo. Gusto ko pugutan tayo ng ulo. Pugutan tayo ng ulo. Yan ang gusto ko. Gusto kong gusto kong makita yung pagmumukha mo. Gusto kong iharap sa taong bayan yung pagmumukha mo na pugot ang ulo mo. Tawagin mo yung mga mo dyan. Kahit sino pa mga kernel, kahit pa general, kahit pa 5-star general yung dalhin mo sa akin. Demonyo ka. Wala kang awa, manakot sa mga walang kalaban-laban na vlogger. Demonyo ka, wala ka nang pinipili. Wala ka nang sinisino, kahit babae, inaano mo na. Tarantado ka. Yung lumalaban sa'yo, kinakatakutan mo. Ayaw mo lang sabihin na duwag ka. Ayaw mo lang sabihin na ayaw mo makipaglaban sa akin dahil umuurong yung itlog mong diputa ka. Sagutin mo, itong hamon ko sa'yo. Huwag mo kong papilahin. Huwag mo kong papilahin. Sabihin mo kung saan tayo magpupugutan ng ulo. Isama mo yung mga siraulo gago mo. Mga kasama mo. Demonyo ka. Titigil na ako sa pagbablog ko dito. Pag umatras ako sa inyo, mga demonyo kayo. Puro lang yung mga kala mo naman, mga correct kayo na mga demonyo kayo. Pero gano'n pa man, mga minamahal ko mga kababayan, wag po kayo matakot sa mga to. Dahil tulad nga ng kasabihan ng isang tunay na militar, ang taong tahimik, malalim, malalim ang kayang gawin nito. Pero yung taong maingay na katulad dito ni Dado, putang ina mo ka, kiking ina mo ka, bakit ka pa pinanganak sa mundo kang hayop ka? Maingi ka pa sa lata. Maingi ka pa sa lata na kinakalawang na. So, gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod. Mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.